Magandang araw po sa inyo lahat. So, ang gagawin ko po ngayon ay mag-explain po ako sa selection sort number 2. So, ang una po, ito ay nag-import ng Java Util.dat package. Ito po. Kabilang ang mga utility class tulad ng arrays. So, sa code na ito, itong arrays ay ginagamit para i-print ang sorted array. Ito ay nagdideklara ng klase na may pangalang main. Ito. So, itong linya naman, ito ay nagsimula ng main method ng entry point ng Java program. Ito po ay lumilikha ng integer array na R. Ito. At initialize na ginagamit ang mga halagang 5, 6, 3, 4, 1, at saka 2. Itong banda na po, ito ay tumatawag ng selection sort. Ito ay tumatawag ng selection sort method na nagpapasa ng array R bilang argumento. Ito po ay nag-print ng sorted array gamit ang array.string. Ay array.toString. Ito po. Ito. Kita niyo po ba ito? So, ito ay nagsisimula ng selection sort method na nag-implement ng selection sort algorithm para i-sort ang array ng integers. Ito po ay nagdideklara ng integer na n at saka nag-initialize po ito sa haba ng array A. Ito po ay nagsisimula ng loop na dumadaan sa array mula index 0. So, di ba po, pag mag-declare po tayo ng array, dapat po mag-start po tayo sa 0 until kung saan po mag-end yung dulo ng array mo. Ito ay nag-initialize ng variable na min sa kasalukuyang index. Index I. Sa pag-aakala na ito, ang index ng minimum na elemento. So, what we expect from the index daw kay, di ba, mag-expect na ka na, di ba, ang array kay, di ba, nasa dyan na sa 0. So, mag-end dyan na siya kung unsay mong number nga gikon sa code mo. Then, ito ay nagsisimula ng isa pang loop na dumadaan mula sa susunod na index I plus 1 hanggang sa dulo ng array. Ito po ay sinusuri kung ang elemento sa index J ay mas maliit kaysa sa elemento sa kasalukuyang minimum na index min. Ito po. Kung totoo ay, ito ay nag-update ng min papunta kay J. So, di ba ang dineklara po natin na array dito ay ito po. So, I tsaka J. Ito ay nagsisimula ng exchange method na nagpapalitan ng mga elemento sa mga index I at J sa array A. Excuse me. Ito po ay sinasagawa ang aktual na pagpapalit gamit ang isang pansamantalang variable na temp. Opo. Pagkatapos, tawagin ang exchange method sa selection sort method. Ang array ay na-sort na sa ascending order. So basically, magsisimula sa pinakamababang na numero. For example, ang pinakamababang numero na sa code ay 1. So, magsisimula siya sa 1. So, ascending order meaning, magsisimula sa pinakamababang numero hanggang sa pinakamataas numero. Like, for example, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ganyan. So, ito po yung output. Papakita ko sa inyo.
yan na po, sorted array na po siya kasi pagkatapos, ay ito na po yung output. Kasi pagkatapos na tinawag ang selection sort R, ito. Pagkatapos po niya, nag-reorder na ang mga elemento ng array gamit ang selection sort. Kaya po tayo gumagamit ng selection sort kasi nais po nating ma-sort yung mga array na inaano sa code. So, ang expected output pagkatapos ng sorting, ang expected output pagkatapos ng sorting, ito po, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kasi ito ay nagpapakita na ang mga elementong ito ng array ay naayos na mula sa pinakamababa, ito 1, patungo sa pinakamataas, which is the 6, ayon sa algorithm na ginagamit. Kasi ang ginamit po nating algorithm ngayon ay selection sort. Yun lang po. Maraming salamat.